construction worker. Pag may bagong tayong building, ang atensyon natin ay nagkatuon sa ganda ng laki at taas ng building. At nakalimutan natin kung sino ang gumagawa ng building na yon. Sino ba sila? Sila yung mga taong nakapagtapos ng elementary o high school na may mababang uri ng pamumuhay kung ituring ng ilan. Sila yung nagtatrabaho sa ilalim ng tirik ng araw sa mataas sa delikadong building. Sila yung hindi na iniisip na baka mahulog o madaganan ng mabigat na bagay pagkat ang iniisip nila ay may mapakain sa kanilang pamilya. Sila yung isa sa pinakamahirap at mabigat na trabaho pero maliit lang ang sahod pero nagtitiis para sa pamilya. Ganyan nila kamahal ang pamilya nila. Martilyo, lagari at pala ang nagsisilbing ballpen nila. Sila yung madalas magbaon ng sardinas, Lucky Me at kape 3-in-1 pero masaya na sila. Isa sila sa pilit pinagkakasya ang sahod, minsan dili pa ang sahod. Proud sila sa trabaho nila. Sila yung construction worker kung tawagin. Saludo po ako sa kanila dahil proud sila sa trabaho nila. Yung iba minamaliit sila dahil trabaho nila bawat pukpok ng martilyo, paghalo ng simento, paghatak ng bakal at ang iniisip ay kinabukasan ng pamilya. Sila ang sa dahilan kung bakit may tulay, bahay, kalsada at maging sementeryo, kaya dapat proud tayo sa kanila. Iyan ang buhay namin bilang construction worker. Minsan naulanan, naarawan at pawis na pawis sa tirik ng araw. Minsan hindi na nagmimerinda dahil kulang na yung sahod para lang sa pamilya. Minsan naisip ko bakit ganito ang buhay namin, sobrang liit ng sahod at hindi nabibigyan ng pansin ng ating mga gobyerno dahil sa mga nangyayari ngayon na over yung kurakot, bilyon-bilyon ang kurakot, samantala yung mga mahihirap na tao ngayon ay hindi nila napapansin. Katulad ng sa ibang bansa, ang construction worker ay pinakamataas ang sahod. Sila po kasi ang nagtatayo ng mga building, bahay, tulay, kung ano-ano pang mga nakikita natin sa syudad, sa ating mga magagandang bahay katulad nitong ginagawa ko ay napakaganda ng bahay. Nakikita nyo naman kung kaano kalaki at kaano kaganda ang bahay na to. Siyempre, di natin maiwasan, napapagod tayo, nagkakaroon tayo ng stress sa buhay. Paano natin pagkikasyahin ang pag-aaral ng ating mga anak, pag-aaral ng ating dalawang anak para sa kanilang kinabukasan. Siyempre, tayo ay nag-isip din kung paano natin ipagkakasya ang ating ang sahod natin bilang isang construction worker. Anak, makita mo man akong madungi sa daan, kumita naman ako sa malinis na paraan. Oo, construction lang trabaho ko pero marangal naman ito sa mundong ating kinatatayuan. May mga taong mapangusga pero dapat tayo ay maging isang matatag dahil dugo, pagod, hirap at pawis ang ating pinaghihirapan. Hayaan mong minamaliit ka ng ibang tao dahil bilang isang construction worker di nila alam kung gaano kahirap ang ating pinagdadaanan. At proud ako dahil meron akong isang marangal na trabaho. Masama lang loob na nararamdaman ko kasi dito sa Pinas kung sino pang pinakamahirap na trabaho ay siya pang pinakamababang sweldo. Pero darating yung araw na mapuputol din ang paghihirap ko. Kaya anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Dugo at pawis ang puhunan ni tatay para gumanda ang buhay mo. Lahat kakayanin ni tatay para sa iyo.